Today, gagawa tayo ng napaka-healthy yet super affordable na trending recipe last ECQ. Tuna sisig. Yummy! So, the main ingredients of our recipe for today is tuna. Tuna in can. So, make sure lang guys na pag nagbubukas kayo, maingat kayo kasi baka iyan ay matapon. Yan na nga bang sinasabi ko, natapon na nga. Ay, so na natin ipilit. O, tignan mo. Pipilit pa yun. Sinabi na, di nga kaya. Huwag na. Manghingi ka na ng tulong. Talaga kaya guys. Okay. So, habang humihingi ako ng tulong, nililisin ko na itong area ko at I'm so proud to announce the newest segment on my channel. This is Ten 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 Ten. Yan na nga bang sinasabi ko. Kung si Judy Ann Santos, may Judy Ann's Kitchen. Ako po ay Judy's Kitchen. So, bago tayo magsimula, please don't forget to click that subscribe button and push that bell para maging updated sa aking mga bagong uploads. So, the most important part here is madrain natin ang ating mga tuna. Yes po, importante yon. Kasi, hindi natin kailangan ang mga sabaw na yan dito sa ating recipe. Alam ko, nanghihinayang ka. Kasi, kalahati ba naman ng lata, sabaw. Pero, hindi talaga natin siya kailangan. And, sobrang importante na ma-drain natin yan dahil mamaya, sasabihin ko. Mamaya, okay? Malalaman mo. Wait ka lang. After natin ma-drain ang ating mga tuna, ay ipiprito na natin ito. Oh, akala mo, malinaw no? Akala ko din eh. Pero, malinaw naman pala. So, ito guys, yung sinasabi ko kanina na kung hindi natin din-drain yung ating mga tuna, pag pinrito natin yan, magtatalsikan yan. Tignan mo, konti lang yung talsik. Konting sakit lang. So, takpan na rin natin kasi medyo masakit talaga yung talsik niya. Baka pumasok pa sa mga mata niyo. At mabulag sa katotohanan, hindi ka na niya mahal. Joke. Kapag ganito na ang itsura ng ating tuna, golden brown at medyo crispy kung titignan, okay na yan. Thumbs up. After that, isala ulit natin ang ating tuna para naman mawala ang kanyang mga excess oil. And then, let it sit for a while habang ginagawa natin ng ating sauce. Let's go! Para sa sauce ng ating sisig, kakailanganin natin ang mga sumusunod na ingredients. Isa-isa kong sasabihin, okay? Isa-isa. Una, luya o ginger. So, kailangan 3 yung luya para I love you. Okay, so hiwa-hiwain lang natin ng maliliit ito. Means nga, ika ng mayayaman. So, take note lang po sa paggamit ng kutsilyo. Mag-ingat po tayong lahat, lalong-lalo na ang mga bata dyan. Huwag na huwag niyo pong gagamitin ito ng walang pahintulot ng inyong mga magulang. Okay, ilagay natin sa isang bowl ang ating mga luya. Teka, kuha lang ako ng angulo. Ayun. Okay, next ingredient, pasok. Para sa ating next ingredient, kakailanganin natin ng sibuyas o onion. Tulad ng sa luya, i-mince ulit natin siya. Tattarin nyo yan ng maliliit. Ilagay sa bowl. At kunin ang isa pang sibuyas. Ito naman, hindi natin siya tatagdarin. Tamang hiwa lang. Tulad ng nakikita nyo sa video. After that, sili, pasok. Okay, ang tawag ng iba dito ay chili finger. Pero ang tawag ko dito ay siling green. Hiwain niyo ulit ng maliliit at ilagay sa bowl. Next naman ay sili ulit. Sabi ng iba, labuyo daw ito. Labuyo. Love you. Ay, joke. Corny na naman no? Okay, hiwain niyo ulit ng maliliit at ilagay sa bowl. Ngayong tapos na tayo sa mga hinihiwang ingredients, ay ipapakita ko na sa inyo ang isang ingredient
na magpapalutong ng sisig nyo. Chicharon, mga besh! Pero ang chicharon ko, hindi siya special. Pero chicharon pa din naman yun. So, turug-turugin natin ang chicharon gamit ang kutsilyo o kamay nyo. Kahit ano, basta ang mahalaga, madurog siya. Pero sa sobrang haba ng exposure ng chicharon na to, mamaya pa natin siya gagamitin. So, standby ka lang dyan. Para magkalasa ang ating sauce, lalagyan natin siya ng paminta. Okay, konting ingat, baka mabahin ka. So, dahil wala akong liquid seasoning, soy sauce na lang yung ilalagay ko. Pwede pa rin naman yun, para lang magkalasa. Lalagyan din natin siya ng sugar para may konting tamis. Imbis na suka ang ilagay ko, lalagyan ko siya ng kalamansi para magbigay ng natural na asin sa ating sisig. Maglagay lang tayo ng 1 tablespoon of calamansi juice sa ating mixture. So, hindi pa natin alam kung maasim yan, pero tansyahin na lang natin mamaya. Next ingredient ay mayonnaise. Ito naman sinasabi ko. Ito talaga, magpapasarap dyan. Ipunos nyo ang mayonnaise. Actually, dahil first time ko, hindi ko alam yung tamang sukat ng mga ingredients. Pero, tansyahan na lang mga to. Maybe next time, may sukat na tayo. So, i-mix lang natin ng mabuti yung mixture natin hanggang sa makita natin kung okay na. At kung pakiramdam nyo kulang pa, pwede nyo namang dagdagan ng mayonnaise or ng palasa hanggang sa feel nyo okay na yung lasa nyo. So, eto na nga po ang ating tunang nadurog na. Okay, so ngayon, ilalagay na natin ang ating mixture dun sa ating fried tuna. So, i-mix lang natin ng mabuti hanggang makot na ng mixture natin yung ating fried tuna. So, dapat ganyan yung mangyari. Pantay-pantay silang merong mixture. At ito na nga po, ang pinakahihintay ng lahat, ang chicharong dinurog natin kanina. So, itong chicharon, makakatulong siya magbigay ng crispiness dun sa ating sisig. Kaya, sobrang importante na meron yung padagdag ganun. Ayan, so, i-mix lang natin. Yung iba, hindi nila mini-mix para sa ibang kagat pala aking maluto na. Pero, na-mix ko na eh. Okay na yan. At eto na nga po, mga ma'am, sir. See you na sisig by Judy Yan. Ayan, so, bakit ang labo? Uy, heart. Eto na, tikiman time. Excited na ako. Grabe guys, ang sarap niya. Healthy na, mura pa. So, tubin niyo na to mga sis. Paano? Paalam muna. Please give me a thumbs up, okay? Bye!